hindi sila naghugas ng kamay noon kasi wala pang microscope noon eh. Hindi nila alam na may mga bagay na hindi natin nakikita pero nag-e-exist pala. Pero ang Bible, alam na alam nun. Alam na alam na ng Bible. Alam niyo, kapag may marumi, ang sabi ng Panginoon para hindi ka mahawa. Sa Levitical law, maghugas ng kamay. Excuse the word, pero ang menstrual or period or yung blood ng babae, malinis yung marumi. Alam ni Lord. Diba, sabi niya, kapag ang babae ay dinatnan o nagkaroon, siya ay ituturing na marumi. So literal na marumi talaga. Actually, di ko pa alam bakit marumi yung dugo na lumalabas sa inyo. So there's something sa inyong sistemang mga babae talaga na wala sa amin na hindi ko alam. Special kayo. So, naglalabas kayo ng dumi. Joke lang. Gano'n kayo special. So, at alam niyo po ba, ang dugo ay garbage factory ng ating katawan. Scientifically. Kapag daw merong dumi ang ating katawan, ang trabaho ng dugo, tanggapin yung dumi, tapos yung dumi na yon i-convert niya sa carbon dioxide. Ayun ang role ng dugo ng tao. Scientifically, literally, symbolism, spiritually, talagang ganun kagaling ang Panginoon. Paano malalaman ang DNA ng isang tao? Yes, dugo. Hindi nyo malalaman yan sa ihi ko, di ba? O kahit putulin nyo yung kamay ko, pero walang dugo, di nyo malalaman yung aking DNA. It's only in the blood. Basahin natin itong mga verse na ito. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that make us atonement for the life. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, literal man, spiritual man, biblical, ang dugo ay buhay, at ang dugo ang naglilinis sa atin, ang dugo ang paraan ng Panginoon para tubusin tayo. Dati iniisip ko rin to, problema ko to bilang Kristiyano. Sabi ko, bakit naman sa dinami-dami, dugo pa ang kailangan tumubos? No? Minsan iniisip natin, kasi yun yung paraan ni Lord eh. Yun yung gusto niya eh. Well, actually, yes, it is. Ayun talaga ang gusto ng Panginoon, yun ang paraan niya, pero hindi lang doon natatapos. Talagang, hindi siya gumagawa ng walang dahilan. The reason is talagang literal na ang dugo ay pinagbumulan ng buhay ng isang tao. Kaya nga ngayon, parang ayoko nang kumain ng dugo. Parang gusto ko nang umiyos. Ang sarap pa naman namang inasal kapag parang medyo fresh yung pagkakaluto. No? Parang gusto ko yun eh. Kayo, gusto niyo ba yun? Ay, ayaw niya. May pagkakanibalism pala ako. So parang ngayon, parang na-realize ko, parang ayoko nang kumain ng ganong klaseng manok. For the life of every creature is its blood. So sabi, ang buhay ng lahat ng nilikha ay nasa dugo. May question ulit ako, anong hayop ang walang dugo? Meron. Langgam, meron yun. Konti. Ha? Pusa? Hindi po, meron. Tehel ba, mukhang nakadali ka, nakasagasa ka ng pusa. Paro-paro, meron eh. Ito lang mga kapatid. Siya ang hayop na walang puso at utak. Ano yun? Jellyfish. Exo. So, sa lahat ng hayop, ang jellyfish lang ang walang dugo. Pero meron siya parang katulad niya rin, parang mga microorganism lang na maliliit. Pero sa nakikita natin, ang jellyfish lang ang walang dugo. Pero para sa akin, masasabi kong walang buhay talaga ang jellyfish eh. Kasi wala siyang utak at walang puso. Paano siya nabubuhay? Wala lang. By reaction sa paligid niya. Kumakain siya kapag, para lang siyang para siyang ventilador. Pag pinindot mo yung number 1, iikot siya. Kapag pinatay mo, pinindot mo yung 0, mamamatay siya. Ganun ang jellyfish. Kapag may isdang lumapit sa kanya, automatic kakainin niya lang. Kapag, tapos pagkatapos siya ma-digest, iluluwa niya lang. Wala siyang feelings. Walang damdamin.
ang mga jellyfish. Ang meron lang sa kanya, reaction. No? So, totoo nga na sinabi ng Panginoon na ang buhay lang talaga ay nasa dugo. Our DNA. Pag sinabing DNA, nandyan yung pag-uugali mo, nandyan yung kulay, di ba? Nandyan yung iyong katangian. Actually, ang ugali ay it's in the genes din talaga. Kaya nga, di ba, we discover yung introversion and extroversion, ambivert. Kasi nowadays, nalalaman na natin na ang isang tao pala talaga ay hindi lang siya nade-develop ng kanyang surroundings or environment, but it's in his system. Kaya kung tayo ay tahimik o masiyahin tao, malaking factor na we are developed by our environment, but it's really in our DNA. Pero dahil Kristiyano na tayo, di ba? Kahit na ganun yung ating DNA, natututo tayo na ma-override or manual override yung ating mga katangian. Kaya nga sabi ng Panginoon, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao, isuot nyo ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagkatao. Sabi mo sa katabi mo, unique ka pala. So, normal sa atin ang pagkakaiba-iba. Kahit na ipilit natin na maging magkakapareho tayo at some point, sa ilang pagkakataon, meron talaga tayong pagkakaiba-iba. So, ayan nga, sabi niya dito, huwag kayong kakain ng dugo. Parang inyong bilin. This is an Old Testament, law. So, we know that Jesus fulfilled the law. So, hindi na natin ginagawa yan para maligtas tayo. Okay? Pero may ibang taong gumagawa niyan, hindi dahil para maligtas sila. Ginagawa nila yan dahil mahal lang sila si Lord. Gusto lang nilang gawin yan. And we cannot judge them. Gawin nila kung ano nila. Kung sa tingin nila, sa ganun paraan nila mamahalin ng Panginoon, di gawin nila. Bahala sila. Pero sa atin, ang pagkaunawa natin sa pagmamahal ng Panginoon ay lahat ng ito ay Kanya lang itinapos or ginawa niya na on our behalf. Pero may mga tao lang talagang gumagawa niyan. Only be sure that no signal. Do not eat blood, for the blood is the life, and you shall not eat the life with the flesh. So sabi dito, huwag ka kakain ng dugo sa Old Testament. At huwag mong kakainin ang buhay ng laman. Again, another interesting sa jellyfish, talagang alam niyo ba ang jellyfish, kaya nilang mag-survive nang hindi kumakain. Ang kakainin lang nila yung sarili nila. Tapos, nagre-regenerate sila ng kusa nila. Ganun ka-selfish ang jellyfish. Di ba? Grabe, no? Ang Panginoon talaga speak through His creation. Sabi ko nga, parang, ang mga jellyfish, parang mga unbeliever talaga to. Di ba? They eat their own life para mabuhay. No? Parang they eat their own life to get flesh. To survive, pipilitin nilang gawin lahat. Kakainin nila, kahit sarili nilang buhay, ipapahamak nila para lang mapamuhay yung gusto nilang pamumuhay. Pero alam mo, ang tawag nga sa kanila, zombie or undying or immortal jellyfish. Hindi namamatay. Pero namamatay sila kapag may pumatay sa kanila. Yun lang naman yun. Darating din ang punto, mga unbeliever, haharap din naman sa Panginoon. Diba? Na, kahit na anong gawin natin sa pagtakas sa kamatayan, it will come to pass. Darating po talaga ang kamatayan. So you see, kahit sa creation ng usap mo, Panginoon, kung wala kang puso, hindi ka nag-iisip, jellyfish ka. Kinakain mo sarili mong buhay. Wala kang dugo, wala kang buhay. Wala kang sistema. You see, no, parang dati, sa akin ang dugo nun, alcohol. Basta naglilinis. So yun na yun. Pero yun pala, there's really life in the blood. Don't eat your own life, sabi dyan sa atin ng Panginoon. Dahil ang dugo ay ang buhay. Sabi ko nga, ang DNA mo, dugo mo yan, nandiyan lahat yan. Malaman kung healthy ka o may sakit ka sa dugo.
Pero literally man, biologically, spiritually, o biblically man, there is life in the blood. Kaya ngayon, na-realize ko, di ko rin masisi may mga taong hindi na talaga kumakain ng dugo. Pero hindi, yung iba naman, out of religious thing, kasi matatanggal sa, matatanggal sa kapatiran. Pero may mga tao na talagang ganun yung pagpapahalaga, o ganun yung pagkaunawa sa dugo. Alam niyo po ba, sa denomination natin, may hindi talaga kumakain ng dugo? Sa bandang norte, talagang literal, hindi nila kinakain yun. Pero di natin sila pwedeng husgahan, di ba? So, hindi rin nila tayo pwedeng husgahan. Ano ba, kumakain tayo ng dinuguan. Ay, tapos sila hindi kumakain. Kanya-kanya na yan. Sa kanila na yan at sa atin na yan. So, there's life in the blood. Number 1, isang istorya ng Bible ay the Passover blood. Sige po, paki-next po. But the blood on your doorpost will serve as a sign. Alam natin to story na ito, matagal na kayo, di ko na elaborate, no? Marking the houses where you are staying, when I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Ganyan ang buhay ng isang dugo. Hindi lang siya buhay, nagbibigay buhay siya, nagpe-preserve siya ng buhay, at nagliligtas siya ng buhay. And this this typifies kung ano yung gagawin ng Panginoon. Kaya nga ngayon, na-appreciate natin yung crucifixion from the Old Testament to the New Testament, na parang, oh wow, ganon ka makapangyarihan ang bawat detalye ng dugo ng Panginoon. Mga kapatid, especially sa mga leader ng tahanan, mga only Christian ng tahanan, ganyan ang iyong impluwensya sa pamilya mo. Your faith will lead your family to life. Yung pananampalataya mo kay Kristo ang magdudulot sa anak mo, sa apo mo, sa kaibigan mo at sa mga tao sa paligid mo upang hindi sila mamatay. Alam mo, I just learned this. Nung pinahid ng mga tatay or ng mga magulang yung dugo doon sa hamba ng pintuan, di ba? Sabi ng Panginoon, pahira mo ng dugo. At pag nakita ko yung dugo ng tupa or the lamb, hindi na ako papasok sa bahay para mamatay yung mga nasa loob ng tahanan. Alam mo kapatid, nung dumating yung anghel ng kamatayan, sinilip ba niya doon kung sino yung nagpahid? Sino kaya ito? Ito yung nagpahid. Ito yung, hindi, namili ba siya? Hindi kapatid eh. Hindi ko sinasabi na porket Christian ako bilang pastor, ligtas na buong pamilya ko, hindi yun yung sinasabi doon. Ang sinasabi dito, yung impluwensya natin, yung kahalagahan ng individual nating pananampalataya, ang magdudulot higit sa lahat sa kaligtasan ng pamilya mo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ang ganda lang ng illustration na ito ng Panginoon, na hindi siya namili, hindi man niya lang sinilip na, sino ba dyan yung nagpahid? Sino ba dyan yung malakas sa pananampalataya? Sino kaya dyan yung mahina? Sino dyan yung nanlalamig? Sino dyan yung mainit? Ang sinabi lang doon, yung mga taong nasa likuran nung dugo. Your salvation is not based on kung gaano ka kainit sa pananampalataya ngayon. Kung gaano ka kasipag sa Panginoon, kung gaano ka kabanal kumpara sa ibang tao, kabait. Your salvation does not depend on it. Ganon. Just plain truth. We preach about the gospel, but we don't preach gospel anymore. That's just gospel. Yun lang talaga ang kaligtasan natin. Ang mga taong naniniwala at nakatago sa dugo ng Panginoon ay hindi na dadatnan ng kamatayan. Praise the Lord. Ano man yung ating mga kanya-kanyang sitwasyon, as long as you hold on to the belief
that Jesus died for you, that He rose again from the grave, naniniwala ka doon, and He will come back, you believe on the cross, sino ka man, matanda o bata, to God be the glory. Pwede kang mag-isip ng tao o Kristiyano na napakasama o parang gumagawa ng mali sa'yo, pero yung kanyang ginagawa ang hindi magdidikta ng kanyang kasalukuyang pananampalataya. Salvation lang to, kapatid. Yun lang yung pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan dito yung buhay ng Kristiyano, yung ating kabanalan. Ang pinag-uusapan natin dito kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi natin pinag-uusapan ngayon kung paano natin iingatan yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin ngayong umaga ay kung paano ka iniligtas ng Panginoon. Just plain salvation. That's the blood of Jesus. Of course, pag-uusapan natin yung mga kung ano-anong mga bagay, di ba? Kung paano mapalakas ang mga kapatid sa pananampalataya, mapanatili ang pananampalataya. Pero ngayon, kapatid, let me say to you this morning, sinasabi din sa akin ng Panginoon, na tayong lahat na nananampalataya sa Kanya ay maliligtas dahil sa ginawa ng Kanyang anak na si Jesus at ginawa ng ating Ama yung pag-alay ng Kanyang anak. Kaninang umaga, napakasarap tignan, unbeliever man yung tao, hawak-hawak niya yung anak niya, tinahalikan niya, pinapaarawan niya. And I saw the love of the Father, kung gaano niya kamahal yung Kanyang anak. Inahalikan niya, na parang, alam mo, lahat gagawin ko para itong anak ko na ito maging masaya. Pero dumating sa punto ng buhay ng ating Ama sa langit na ang Kanyang anak na ito ay inalay niya para sa atin. Para sa ikaliligtas natin. For God, who's this God? The Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, so that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. God loves us. Alam mo, kapatid, kung pag-uusapan natin ang kaligtasan, hindi ko na problema kung sino man sa atin ang ma-appreciate ito o aabuso nito. Ang aking misyon, sabihin sa iyo kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga taong nananampalataya sa Kanya. I know you may think a lot of people na parang unfair. No, put yourself, ilagay natin yung sarili natin. Tayo, tignan natin yung ating sarili kung paano tayo kinahabagan, pinatawad ng Panginoon, kung paano niya tayo inibig. Maaari tayo mag-isip ng mga kanya-kanya nating sitwasyon sa buhay o kung sino man. Pero kapatid, pare-pareho lang tayong iniligtas ng Panginoon. Ikaw at ako. Pag dumating ang Panginoon, pare-pareho tayong luluhod. Lahat iiyak, lahat sasamba. Wala doon na parang, doon ka sa harap kasi ikaw yung pinaka, ganun. Lahat ay luluhod. Lahat magpapasalamat lang sa ginawa ni Jesus. So you see, if we only fix our eyes on the Lord, we forget everything Maraming distraction. Kailangan natin sadyain na huwag pansinin yung mga distraction na nangyayari sa atin. Just isipin mo lang ang Panginoon, yung ginawa niya sa cross. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Darating ang paghuhukom. Lahat naman kaharap sa dakilang paghuhusga ng Panginoon. Pero take heart. Ikaw na nananampalataya sa Panginoon. Kung ano man itong sitwasyon natin, matatapos din yan. Baka mamaya, bumalik na si Lord. Sana. Sana ngayon na.
Bigla nung una, no? That's our greatest hope. We have hope in the Lord not because of who we are. We have hope in the Lord because of who He is. What He did on the cross. It speaks directly to our spirit, no? Parang, Lord, I need you. The more we think about the blood of Jesus Christ. Alam mo, ang kamatayan ni Jesus, lagi lang naman nandyan yan eh. Nasa atin lang kung kailan natin papansinin. Gaano mo kadalas tinitignan yung kaluwalhatian na to ng Panginoon? Sa isang buong linggo, how many hours? Have you thought about it kahit isang beses lang biglang naisip mo siya? How many minutes? How many seconds? Always fix your eyes to the Lord. Alam nyo, pag nasa church tayo, madalas talaga usapan church. Pero alam nyo, pag wala nasa church, hindi iniisip. Tapos na eh. Ang mission na lang natin, pagka wala na tayo sa church, is kung paano magiging sariwa yung relasyon natin sa Panginoon, sa ating pag-aaral, bilang isang anak, bilang isang asawa, pamilya, kaibigan, o bilang isang typical na tao Pilipino. Kaya nga minsan pag may balat ako ng candy na itinatapon ko sa sahig, na parang wala naman nakakita na. Parang, anak, nakikita kita. I saw you. Sorry, Lord. Ano naman yan? Your individual life. Gaano mo kadalas kasama ang Panginoon? Siya, lagi niya tayong sinasamahan. Pero how do we often fix our eyes on the Lord? O baka mas madalas, tao nasa isip mo, parang, ano ba, in love ka na ba doon? Tao, sitwasyon, problema. What if, meron kang malaking problema, talagang matindi na problema. Sabihin na natin, meron kang iPhone 14, tapos Pro Max, tapos bigla siyang in-snatch. Pero kasabay ng pag-snatch sa'yo, meron kang nakitang katabi mo na sinagasaan sa tabi mo. Ano ang kukuha ng atensyon mo? Yung kumuha ng iPhone mo o yung katabi mo na patay na puno ng dugo? Of course, may isip ko pa rin iPhone ko yun. Pero nothing beats the attention when you see a person lying down on the floor na naliligo sa sarili niyang dugo, naghihingalo. What do you think about it? Amen? Now, there is a blood that we can always think of every day. Na pwede mong isipin kahit gaano man katindi yung pinagdaraanan natin, as long as you focus on the blood of Jesus Christ. Mas nagiging magaan na yung iba. That's the Passover blood. Ganyang kahalaga ang dugo, kapatid. Kaya sa atin, mga mananampalataya, at kung may mga kapatid, anak, kaibigan tayong unbeliever, manampalataya tayo sa Panginoon. Ganyan kahalaga. Kung gusto mo yung mahal mo sa buhay, hindi mapunta sa impyerno, ayaw mo silang mapahamak, continue your faith in the Lord and live according to the Lord sa Kanyang pinapagawa sa atin every single day. Kahit walang nakakakita, kapatid, sikapin natin, isipin natin na kasama natin ang Panginoon. Nakikita niya. Hindi dahil magagalit siya, pero dahil mahal natin siya. Kasama natin siya. Guiding us. Salamat sa ating Diyos dahil ang dugo na ito hindi nagtangi ng ililigtas. Nasa ministry ka o wala, bago o matagal na sa pananampalataya,
nanlalamig, makasalanan, mainit o banal, lahat tayo ay niligtas lang ng Panginoon. Yung sa katabi mo, iligtas ka na. And that's the only important thing sa buhay natin. Kailangan natin ng pera, trabaho, kung ano man sa buhay natin. Pero ang mahalaga, nasa atin na yung bagay na pinakakailangan natin at bagay na kahit paghirapan natin, hindi natin makukuha. Amen? Kaligtasan natin, hindi natin magagawa ng solusyon yan. Ang tanging solusyon lang ay ang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So next, cry of Abel's blood. So makikita nyo dito, buhay talaga ang dugo eh. The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground." Bro, yung dugo daw ay umiiyak. Metaphorical man to o symbolism or ano man, ang sinasabi dito, ang dugo natin ay nandoon yung ating identity, nandoon ang ating emosyon, nandoon ang ating isip, ang ating buong pagkatao. Sabi ko nga sa inyo, our mere DNA nandoon sa dugo. Ang buhay natin. Paano bang umiiyak? Malamang wala namang bibigang dugo, di ba? Ano sinasabi dito ng Panginoon? Yung dugo, yung buhay. Yung buhay na binawi mo. Cain. Umiiyak. There's life in the blood. Next. God's Son's blood. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son," so ito ay kailangan natin, baka hindi pa natin napag-aralan, pero babanggitin ko na din sa inyo itong verse na ito. Kasi marami sa tao sa buong mundo ang mali ang pagkakaunawa sa verse na yan. Sige, buksan na lang natin ang ating mga Bible. John chapter 6, verse 53 hanggang 57. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me." So, kung tatanggapin natin to bilang literal, ay hindi magandang isang pangungusap. Sabi dito ni Jesus, malibang kainin niyo yung laman ko at inumin niyo yung dugo ko, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naman to lihim sa Roman Catholicism, pero ito yung pananampalataya nila. May tinatawag sila transubstantiation, na kapag sila nagkokomunyon, iniisip nila yung tinapay na yon ay literal na katawan ni Jesus. Hindi man nag-transform physically, pero in their prayer and the power of their faith, yung tinapay na yun, literal na nagiging katawan talaga ni Jesus. Ngayon sa atin, hindi ganun yan, kapatid. Okay? Hindi natin ganun kaliteral na kinakain ng katawan ng Diyos. Kasi wala namang ibang patotoo pa patungkol dyan eh. Hindi pwedeng gawin doktrina yan. Kaya, di ba kapag sabi nila, pag dumikit sa ngala-ngala, para makasalanan ka. O kaya pag nalaglag, nako, malaking kasalanan. Kailangan kainin mo pa rin ba yun? Pag nalaglag ba, ano ba ang protocol? Hindi ko alam eh. Pero hindi ganoon yun. Ang sinasabi ng Panginoon, malibang yung buhay, yung laman ng Panginoon, yung kanyang katawan, maging bahagi tayo ng katawan niya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliban maikonek ka sa ulo.
Kasi siya ang ulo ng iglesia, amen? At tayo ang katawan. Malibang maging bahagi ka ng kanyang katawan, tanggapin mo ang kanyang katawan, ay hindi ka makakasama o hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung dugo, ang sinasabi niya, hindi siyempre literal na dugo din. Kundi ito'y symbol lang, elemento, paalala sa atin na kung hindi tayo maniniwala dito sa dugo na ito naglilinis sa atin, hindi tayo maliligtas. Kapatid, gaano katindi ang dugo ng Panginoon? Paano niya tayo nililinis? As white as snow. Kaya kung tayo magkukomunyon ngayon, alam mo kapatid, pray to the Lord at hayaan mong tanggapin mo sa iyong sarili na hindi ikaw isang makasalanang tao. Ikaw isang anak at banal na lingkod ng Panginoon na maaaring nagkakamali lang. Kasi kung tatanggapin natin yung komunyon na nasa puso natin na parang, I don't deserve it, hindi ako nararapat. Kapatid, sino ba sa atin nararapat? Who is worthy to receive the blood and the body of Jesus Christ? Ako, ikaw, mga nakikita mo, sino, abad? And wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Dahil masigit na pagkakamali kung tanggihan natin ang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Di ba mas kakapalan ng mukha yun na parang minamahal kita. Iniibig kita, nililinis kita, pinapatawad kita. Pero sa pwede natin sabihin, Lord, nahihiya ako kasi paulit-ulit ako. I understand. Lahat naman tayo. Minsan ina-isolate natin sarili natin, akala natin tayo lang. Kami tayong lahat. Kaya nga marami sa atin excited nang umuwi eh. Gusto na natin dumating ang Panginoon, karamihan sa atin. Kasi ayaw na natin saktan ng Panginoon. We just tapusin na to, Lord. Kaso iniisip lang natin yung mga mahal natin sa buhay na may iwan. Yun lang naman yung umahatak sa atin, di ba? Na parang wait lang, Lord. Bigla tayo nabubuhusan ng malamig na to. Oo nga pala, yung mahal ko sa buhay. Parang hindi ko maaatim na ako lang yung makararanas ng pag-ibig mo. The Holy Spirit just speak this now, no? Huwag nating sabihin na hindi tayo nararapat tumanggap ng buhay ng walang hanggan, ng katawan o dugo ni Jesus, pero tumatanggap tayo ng mga biyaya dito sa mundo. Just an eye-opener lang din, narinig ko lang din ngayon sa Panginoon. Wag tayo magpalinlang sa kaaway na wag, nakakahiya yan. Wag kang tumanggap ng kaligtasan na walang hanggan. Pero gustong-gusto natin tumanggap ng araw-araw na pagkain. Pag hindi tayo makahinga, nagtataranta tayo, nagkakasakit tayo, umiinom tayo ng gamot. Di ba? Gusto nating magkaroon ng greener pasture, kaibigan, pamilya, gusto natin maayos yung ating asawa. Tapos sabihin natin, Lord, ayoko pong tumanggap, nakakahiya. Kapatid, di ba mas nakakahiya? Yung dapat na tinatanggap mo, yung minor pa yung mas gusto nating tinatanggap. So just receive it. Magpakatotoo na tayo. Di ba? Kahit di naman ako eh. Ba't ako nga naman? Kung yung mga hindi nga kahalagaang bagay, hinihingi ko sa Panginoon, bakit yung pinakamahalaga at dapat kong hingin sa Panginoon ay tatanggihan ko? Ay, buksan natin yung isip natin na wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Pero ang katotohanan, wala tayong magagawa. We will die without the blood of Jesus Christ. Makasurvive tayo ngayong araw, pero without the blood of Jesus, baka hindi tayo payapa, di ba? Mamaya na naman, bugnot na naman tayo, di ba? Malungkot na naman tayo. But when you believe in the blood of Jesus Christ, no, kahit paanong pinagdaraanan mo, and you focus on our Lord, Savior, Jesus Christ, di ba? Parang, okay.
Di ba? Anak, anak tayo ng Panginoon. Hayaan natin ang Ama na mahalin tayo. Hayaan mo siya na patawarin ka niya. Natulungan ka niya. Kasi yun siya eh, hindi niya pwedeng gawin yung hindi siya. Ang gusto ng magulang, mahalin yung anak niya. Ang gusto ni Jesus, manampalataya tayo sa Kanya, payapa tayo, masaya sa buhay natin. I know life is unfair. Pero salamat, nandyan si Jesus. These are temporary. Matatapos na rin naman lahat nandun. Huwag mong pigilan yung pagyakap ng Panginoon. Hayaan mo siya. Ang gusto niya, linisin ka. Ito, magpalinis ka. Uulit na naman ako, Lord. May sinabi ba akong uulit ka? Sinasabi ko lang sa'yo, gusto kitang mahalin ngayon, gusto kitang patawarin ngayon. Gusto kitang iligtas ngayon. May kondisyon ba muna? Humingi ka lang ng tawad, pakumbaba ka sa akin. Fix your eyes to Jesus. Hindi kung Lord, sa akin ka tumingin. Titignan mo na naman yung bukas eh. Titignan mo na naman yung kahinaan mo. Tignan mo ako. So next, verse. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? He says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and chastens everyone he accepts as his own." We think as a discipline palo. No, kapatid, discipline is yung realignment of your thought. Yung itinatama ng Diyos, anak, mahal kita. Hindi lang yan sa sasaktan ka. Ganun lang ba ang disiplina? Hindi, yung ang disiplina ay isang paraan ng Panginoon. Yung dahil nagkakaroon tayo ng ibang pag-iisip, ibang damdamin. So, i-disciplina niya, itatama niya. Kaya nga ang disciple tawag dyan, student, di ba? Itatama niya. Hindi palaging disiplina, palo agad o consequences, but God is saying to us, sana wag mong kalimutan, anak kita, mahal kita, didisiplinahin kita. Minsan masasaktan, minsan hindi mo kailangan masaktan. Ang sabi niya dito, hindi pa umabot yung paghihirap nyo sa pagdahanap ng dugo. Alam ko nahihirapan na tayo. Di ba may mga ganun talaga na buhay natin. Pero kapatid, ano ba? Sabi dito ni God, hindi pa tayo maabot sa pagdanak ng dugo. Aayaw ka na. Parang minsan maganda pang may dumadanak na dugo, no? Katulad ng mga first century Christians. Talagang, pero wag naman, Lord, di namin, hindi kami nagmamagaling, kaya dito tayo nilagay sa henerasyon na to kasi ito ang ating kaya. At dito tayo mapagkakatiwalaan. Pero kapatid, sabi dito ng Panginoon, bago niya sabihin to, dito niya sinabi yung famous verse na, fix your eyes on Jesus. Sabi niya, napapaligiran kayo ng mga mananampalataya. Sino to mga mananampalataya na to? Nila Abraham, nila Moses, mga namatay na sila. Mga first Christians, mga kinain ng leyon. So parang buksan natin tenga nila, uy, kaya mo yan, ako nga, nilapa ng leyon, una tenga. Sila sabi niya, open your eyes, open your heart, listen. They are cheering, the clouds of witnesses. Yan ang sinasabi niya, hindi pa dumadana, kayang-kaya niyo yan.
Nagsakripisyo na kami para di na kayo umabot dyan. Yung Bible, kompleto na yan. May Pinoy version pa nga, oh. So mga kapatid, huwag natin i-sensationalize kung ano may sitwasyon natin ngayon. Huwag natin just focus on the Lord. Fix your eyes. How can you say you are fixing your eyes to the Lord? Hindi sa tao, hindi sa sitwasyon, hindi sa kung ano man ating pinagdaraanan. Church lang yan. Pagkatapos yan, anong gagawin natin? O kanya-kanya na. Kasama na natin si Lord. Sa pag-aaral mo, pamilya mo, ikaw na yan. Yung asawa, pamilya, kapatid, at kung ano man. Sabi niya dito, hindi pa dumadanak ang dugo. Hindi pa dumaabot nun. Salamat sa Panginoon dahil kaya hindi na kailangan dumanak ng dugo dahil ang dugo na ni Jesus ang dumanak para sa atin. Ang dugo niya na ang tumanggap ng parusa. Hindi mo na kailangan pumunta sa impyerno para bayaran ang kasalanan mo. O kahit Lord, kahit 10 years lang, mabayaran ko lang 10 years. Kahit nga isang araw, baka hindi natin kayanin o isang oras. We sin against eternal God. The punishment shall be eternal. Pero tinanggap niya, siya ang dumanak ng dugo. Baunin natin ang pag-asa natin na ito. Tayo po yung magkomunyon na. May I call po yung ating worship team at ang ating mga